Hello mga ka-Wonderham, ang video natin ngayon ay tungkol sa combinations. So ito uli ang formula ng combination C, parenthesis n, r, parenthesis n factorial over r factorial times n minus r factorial. So meron tayong apat na sasagutan. Itong una, yung n yung hahanapin, yung pangalawa, kung anong sagot dito sa combination na to. Pangatlo, pang-apat, yung R yung ating hahanapin. So, number 1 muna. Cn4. So, substitute lang natin sa formula. Ang N ay N din, 4 yung R. So, N din, N factorial, over yung R ay 4. 4 factorial times N minus 4 kasi 4 ay R factorial. So, ang gagawin natin dito, yung n factorial, i-expand muna natin siya, di ba? Pag factorial, ta-times mo siya sa mga kasunod niya pababa. So, n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 times n minus 4 factorial. So, doon natin ititigil sa n minus 4 factorial dahil n minus 4 factorial yung nasa baba. Yung 4 factorial, 4 times 3 times 2 times 1. Itong 4 factorial, 4 times 3 times 2 times 1 times n factorial. So, tinigil natin sa n minus 4 factorial para makancel natin itong nasa numerator at denominator. So, matitira na lang sa numerator n times n minus 1 factorial. Ay, hindi pala. N minus 1 lang pala. Times n minus 2 times n minus 3. Yan na lang yun nasa numerator. Sa baba, na-cancel na yung n minus 4 factorial. Ang natira na lang, 4 factorial. So, 4 times 3, 12 times 2, 24. Times 1, 24. So, 24. Ngayon, equal siya sa 15. So, equal siya sa 15. So, kapag ganito, merong number sa denominator, aalisin muna natin yung fraction. So, para natin maalis yung fraction, itong 24, i-cross multiply natin dito sa 15. Kasi parang 15 over 1 lang yan. So, 24 times natin sa 15. Magiging ganito. 24 times 15 equals over 1 lang naman yan. N times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3. So, nawala na yung denominator. Yung 24 sa denominator napunta dito sa kaliwa ng equal times 15. So, 24 times 15 is equal to 360. So, sulat lang uli natin. N minus 2, n minus 3. So, 360 equals n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3. Etong apat na to, ibig sabihin lang yan, apat na magkakasunod na number na pababa na pinag-multiply mo. So, magta-trial and error lang tayo. Anong apat na magkakasunod na number pababa kapag pinag-multiply mo equals 360? So, try natin. Halimbawa, 5 times 4 times 3 times 2. 5, 4, 3, 2. So, pababa siya. So, i-ano nga natin. Multiply nga natin. 5 times 4 times 3 times 2. 120. So, 120 kulang pa kasi 360 to. So, try natin. 6 times 5 times 4 times 3. 6 times 5 times 4 times 3. 360. So, ibig sabihin, ang n natin ay 6. Itong n minus 1, 6 bawasan mo ng 1, 5. Itong n minus 2, 4. Itong n minus 3, 3. 6 times 5 times 4 times 3 equals 360. Ang n natin is equal to 6. So, yan yung ating hinahanap. Next naman, number 2. C99. So, ano yun? Combination 9. Tapos 9 din yung R. 9 yung N, 9 din yung R.
So, ang formula natin, n factorial yung numerator. So, 9 factorial over r factorial, 9 din, times yung parenthesis. So, n minus r dito sa loob. So, parehas lang na 9. So, paano yan? So, 9 factorial ang numerator. Meron din 9 factorial sa denominator. Cancel lang. Parehas lang. So, 1 na lang yan. 9 minus 9 is equal to 0. So, parang ganito. 1 is equal to, ito 9 minus 9, 0 factorial. Ang 0 factorial ay equal lang din siya sa 1. So, 1 over 1. So, ang C99 is equal to 1. Next, number 3. C8R equals 28. So, paano naman kapag ganito? So, kapag ganito naman, na R ang hinahanap, kapag ganito pala, dalawa ang magiging sagot. Kapag R ang hinahanap, dalawa ang magiging value ng R. So, paano natin to isosolve? So, ang technique dito, yung 8, ta-times mo muna siya sa isang beses, pababa sa kanya, 8 times 7. So, 8 times 7 is equal to 56. Ngayon, yung 56, i-divide mo dito sa number na to, 28. So, 56 divided by 28 is equal to 56 divided by 28 is equal to 2. So, ang 2 ay equal din siya sa 2 factorial kasi ang 2 ay 2 times 1. So, ibig sabihin, ang sagot natin, ang R natin ay 2. So, basta kung ano ang magiging sagot mo dito pag dinivide mo, pag sakto siyang factorial, yun ang magiging R. Tapos, yung pangalawang R, ima-minus mo lang ito dito. So, 8 minus 2 is equal to 6. So, yan ang ating dalawang R. Check nga natin. So, halimbawa, 8, tapos yung R mo ay 2. So, 8 factorial over 2 factorial times 8 minus 2 factorial. Tingnan nga natin kung ano magiging sagot. So, 8 factorial. 8 minus 2 equals 6 factorial. So, 8 times 7 times 6 factorial. Titigil sa 6 factorial dahil mayroong 6 factorial sa denominator. Makakancel na siya. So, dito natin nakuha yung ginawa natin. Natira kasi yung 8 times 7. So, 56 divided by 2 factorial ay 2. 56 divided by 2 is equal to 28. So, try nga natin yung 6 kung ganun din yung magiging sagot. C86. So, 8 factorial over 6 factorial. 8 minus 6 factorial. So, 8 factorial, 6 factorial, 8 minus 6 is equal to 2 factorial. So, same lang dito. Same lang. Ganun pa rin ang ating gagawin. 8 times 7 times 6 factorial. So, cancel yung 6 factorial. So, parehas lang yung nangyari dito. Naging 56 divided by 2, 28. Kaya dalawa yung ating R. So, next, number 4. C10R120. So, C10R equals 120. So, ganun din. Ta-times muna natin siya sa isang basis na mas mababa sa kanya. 10 times 9 is equal to 90. So, ngayon, 90, mas mababa pa siya sa 120. So, hindi natin pwedeng i-divide yung 90 by 120. So, gawin natin 10 times 9 times 8. So, hanggat mas mababa siya, ita-times natin siya sa kasunod. So, 10 times 9 times 8 is equal to 720. So, ngayon, mas mataas na siya dito. Pwede na natin siyang i-divide. 720 divided by 120 is equal to 6. So, ang 6 ay equal siya sa 3 factorial. Kasi 3 factorial ay 3 times 2 times 1.
So, ang R natin ay ito, 3. So, laging yung may factorial, yun ang ating magiging R. So, dalawang R natin. Ang pangalawang R, itong 10, ma-minus mo lang sa 3. 10 minus 3 is equal to 7. So, ito ang dalawang value natin ng R. Check nga natin kung tama. Si 10, ang R ay 3. So, 10 factorial over 3 factorial times 10 minus 3 factorial. So, 10 factorial, 3 factorial. 10 minus 3 is equal to 7 factorial. So, times mo siya pababa. Times 9, times 8, times 7 factorial. Titigil ka sa 7 factorial kasi may 7 factorial na sa denominator. Makakancel mo na siya. So, kaya ganun yung ating naging solution. Kung mapapansin nyo, so 10 times 9 times 8 is equal to 720. Pag dinivide mo siya sa 3 factorial, ang 3 factorial ay 6. Equal siya sa 120. So, tingnan naman natin kung 7 yung R. Si 10, 7. So, equal sa 10 factorial ang numerator over 7 factorial, 10 minus 7 factorial. So, 10 minus 7 is equal to 3 factorial. So, kaya dalawang answer kasi nagiging magkaparehas sila dito. Nagkakapalit lang yung pwesto ng denominator, pero parehas lang din yan. 10 times 9 times 8 times 7 factorial over 7 factorial. Cancel. So, same lang yun nangyari. 10 times 9 times 8, 720. Divided by 3 factorial. 3 factorial ay 6. So, equals 120. So, yan po ang ating video for today about combinations. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!